Tanggalin mo lang yung tornilyo. Pag natanggal mo yung tornilyo, madidrain na po yung langis niyan. Ayan. So ito ay 9 na buwan na. Mapapanood nyo po sa video natin yan. Kung hindi March 2023, April 2023 po siya. Tanggalin nyo lang po yung, ayan, tanggal na siya. So syempre mag-ano ka ng sahod sa ilalim kasi tatagas yan dito. Dito sa ilalim. Ayan, dito. So dito, mami, pakita mo rito. So tanggalin nyo to. Ayan, since naluwagan ko na, pwede ko na pihitin yan ng pakamay. So ayun yung tornilyo niya. So ayan. So ayan na po yung langis niya. Mali, ano pa? Malinis pa. Pwede pa itong buenas. Welcome po sa ating YouTube channel. At syempre, kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag mo kakalimutan i-subscribe yung channel natin. Click mo na rin yung bell button para ma-notify ka kung may bago tayong video. Ako po si Mel Buenaventura ng Team Buenaventura. At sa video na to, pag-uusapan natin is yung maintenance ng mga makina natin. Magkano nga ba yung nagagastos natin sa karaniwang maintenance ng makina natin o yung pagpapalit na lang ng langis? Ngayon, meron tayong dalawang klase ng langis. Yung kulay yellow at saka yung kulay white. Ngayon sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung saan nga ba tayo mas nakakatipid. Ano nga ba yung mas karapat-dapat na gamitin mo para sa makina mo. At syempre kung gusto mong malaman ang sagot sa tanong na yan, tapusin mo lang tong video natin dahil ipapakita namin sa inyo yan lahat sa kabuuan ng video. Syempre umpisa na po natin pagkatapos lang ng intro. Make sure to subscribe to this video and hit that notification bell for more updates. Kung makikita niyo po itong dalawang makina natin, yung single high speed po natin at itong overlock, is napa sa atin ito nung last year po, 2023, April o March kung hindi ako nagkakamali. So sabay siyang nilagyan ng bagong langis. Itong overlock, ang nilagay na langis is color yellow. Yung high speed naman, since brand new po siya, ang nilagay na langis ay kulay white. So from April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February na po ngayon. Palagay mo ng 9 to 10 months yung langis ng ating makina. Titingnan po natin kung ano yung comparison dun sa itsura ng langis na dilaw na 9 months nang nasa loob ng overlock at dun sa langis na puti na 9 months nang nasa single high speed. Ano nga ba yung mga itsura nila o ano na nga ba yung kulay nila? So umpisa natin dito sa overlock. Tara ho kayo. So dito sa overlock, ganito po gagawin niyo, no? So tanggalin niyo lamang po yung belt muna. So yung belt, tatanggalin mo lang sa ilalim. So madali lang naman 'yan. Then ito, yung sa lifter, ito. Yung knee lifter, tatanggalin mo lang 'yan. Ito. Ayan. Baba natin na maayos para hindi mawala. Then after, angat mo lang si overlock. Medyo mabigat lang, kaya ingat magbubuhat. So, pag naiangat nyo yung overlock ninyo, dito makikita nyo, dito. So, pag naiangat nyo na yung overlock nyo, dito sa side na to, ayan, tanggalin ko to. Dito sa side na to, meron ho yung nag-iisang tornilyo dito sa ilalim. Makikita ba ito? Ayan. So, halos sinlaki po yan ng piso, no? Maliit lang na konti. So, ang gagawin po natin is tatanggalin natin ito. Madali lang naman po yung luwagan. Siyempre, maghanda ka lang ng pangsahod, no? Kaya sa ngayon, ngayon para na-release na rin. Ayan. So, maghanda ka lang ng pansahod. Sakripisyo muna natin yung tabo sa CR. Hindi. Para makita natin yung actual. Hindi yan tabo CR. So, sakripisyo muna natin isang tabo. Ang paligo. So, tanggalin mo lang yung tornilyo. Pag natanggal mo yung tornilyo, madidrain na po yung langis niyan. Ayan. So, ito ay 9 na buwan na. Mapapanood nyo po sa video natin yan. Kung hindi March 2023, April 2023 po yun. So mas maganda ko itagilid mo ng konti si overlock para lahat ng langis niya tumulo.
Ayan. Grabe. So, ito po yung langis, oh. Teka lang. May color brown na. Okay. So, ibalik nyo lamang po yung tornilyo. So, napakasimple po nitong gawin. Ang pinakamahirap lang sa parte ng pagpapalit ng langis, yung pagbubuhat, kasi nga mabigat siya. So, higpitan nyo lang po na maayos, okay na po yan. So, ngayon, kung ang tanong nyo, bakit yung langis na dilaw ay naging ganito yung kulay? Ganito po kasi nagwo-work yung langis po ng mga makina. Dito, papaliwanag ko po sa inyo, no? Lahat po ng makina, meron yan pinaka-base o yung pinaka-ilalim. Diyan po nakalagay yung langis. Meron po yan pump sa loob, no? Meron yan pump sa loob. Ang trabaho po nung pump is habang ginagamit mo yung makina, humihigop siya ng langis do sa pinaka-ilalim. Tapos, isasampan niya ngayon sa taas ng makina. Papaliguan niya yung loob ng makina, ibubuga niya sa lahat ng part sa loob para hindi siya kalawangin. Ngayon since ang bakal naman talaga, kahit anong gawin mo, kinakalawang, pinapaliguan niya na rin yung loob ng makina. Then, nililinis niya. Lahat po ng dumi sa ibabaw, pag nabuhusan ng langis, ibinabagsak niya po ulit sa baba. Pagbagsak sa baba, ito na yung nagiging kinakalabasan niya. Kaya dumudumi. Okay? So, ganun po siya nagwo-work. Ngayon, maglalagay na muna tayo ng kapalit na langis. So, ibalik nyo lang po yung overlock dito sa kanyang mesa. Siguraduhin nyo lang nakalapat ng maayos, ano? So, lahat ng tinanggal natin, mabalik natin. Including ito yung kadena, yung knee lifter. So, ibalik nyo lang yan. Then, yung belt. Okay. Yan, nakakabit na yung belt. Okay. So, gagawin natin is magpapalit lamang tayo ng langis. So, magpapalit lamang tayo ng langis. Sa pagpapalit ng langis ng overlock, itong parang plastic sa ibabaw, dito mo siya bubuksan. Ayan. So, tanggal na siya. Then, gamit ka lang ng mga improvised na imbudo. Ito, ano to eh. Bote ng patis yata ito. Pinutol natin. So, salinan mo lang. Yung ganito, 1 liter ito. Yung 1 liter, magtira ka lamang ng konti. Ayan. Dito sa taas may turo. So, halimbawa, 1 liter, magtira ka lamang ng konti. Huwag mo isalin lahat. Ayan. So, pwede na yan. Actually, napasobra pa nga ako. Dapat hanggang dito lang yan. Ayan. Pag sumobra ka ng langis kasi, sa overlock, ang mangyayari niyan, tatapon. Sayang lang din. So, since nalagyan na po natin siya ng langis, pwede na po natin siyang try apakan. Makikita nyo yung langis. Nagpapump na. So, pag hindi siya nagpump, ibig sabihin, kulang yung sinalin nating langis. Pag nagpump siya, sakto lang. Okay? Para sa akin kasi yung palatandaan ko. Dito kasi hindi ako marunong tumingin. May mga palatandaan siya, yung si Ruba meron din sa ganito. Hindi ako marunong tumingin kung nasa level yung langis nun o hindi. Ang nagiging palatandaan ko kung tama na yung isinalin ko is yung pump dito. Ayan. So, apakan mo yung makina. Ayun o. Ayan, nagpapump na po. So, ito yung isa sa mga palatandaan na nasa tamang level na yung langis. Pump siya. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, ang purpose ng langis is para paliguan din yung loob ng makina. So, habang nasa ilalim siya, habang ginagamit mo yung makina, ibinubuga ng pump yung langis sa pinakaibabaw. Para lahat ng mga duktungan o yung connecting link ng makina mabasa ng langis, hindi balutin ng kalawang. Kung kalawangin man, mabubuhusan ng langis, mapapaliguan, ibabagsak niya yung dumi sa baba, yung pinakakalawang. Kaya nagiging ganito yung kulay. Okay? So, kaya po nagiging ganyan yung kulay ng langis. Kung papansinin nyo rito, eto, kung papansinin nyo yung pump sa ibabaw o yung langis sa ibabaw, malinis na siya. Hindi na siya kulay ganito. So, madaling makita kung madumi na yung langis. Pansinin mo lang yung pump dito sa ibabaw, kung ano na yung kulay ng bumubugang langis. Pag napansin mong medyo marumi na o medyo maitim na, kahit sabi mo 2 buwan, 3 buwan pa lang yung makina mo, palitan mo na. Kasi ang usual po palitan ng ganitong langis is 3 to 6 months. Medyo overdue na tayo kasi 9 months na siya.
na ginagamit na may yellow oil. Okay? So, ayan. Tingnan nyo. So, okay na po. So, ngayon, i-check naman natin tong single high speed. Kasi, ito, ang nakalagay dito ay white oil. Usual naman yan sa mga tindahan. Pag brand new yung binili mong makina, kulay puti yung nilalagay na langis. Pag segunda mano o recon o second hand, ang nakalagay na langis yellow. Pero nasa inyo po yan kung magre-request kayo ng kulay puti. Ayan. So, eto, napakadali nito. Iaangat mo lang siya. Tingnan nyo yung langis. Dalang dilaw lang. Oo. Pero malinis na rin. Ngayon, gagawin natin sa pagde-drain yan. Ayun, may isang tornilyo yan dito. Ayun, oh. Since malinis pa yung langis, kitang-kita pa yung tornilyo. So, luluwagan mo lamang yan. Ayan. Dito sa high speed, wala ka naman ibang tatanggalin. So, lagyan lang natin to ng tukod for safety. Kasi baka mamaya bigla siyang bumagsak. Madali yung kamay natin. Tanggalin mo na yung dumi. Dali lang, tukod muna. So, tanggalin nyo lang po yung, ayan, tanggal na siya. So, syempre, mag-ano ka ng sahod sa ilalim kasi tatagas yan dito. Dito sa ilalim. Aray ka. Yan, dito. Oh. So, dito, mami, nakita mo rito. So, tanggalin nyo to. Ayan, since naluwagan ko na, pwede ko na pihitin yan ng pakamay. So, ayun yung tornilyo niya. Okay. So, ayan. Ayan, tumutulong. So, ayan na po yung langis niya. Tumutulog. Mali, ano pa? Malinis. Malinis pa. Pwede pa tong hindi palitan. So, ayan. Pag na-drain nyo na po, ibabalik nyo lamang yung tornilyo. Napunasan. So, ito na po yung langis, oh. Dilawang. So, ipitan nyo lang yung tornilyo. Then, bago tayo magsalin, magano kayo ng basahan. Kasi, yung mga dumi na yan, ayan, oh. Ano yung alikabok. Pwede nyo siya tanggalin na. Ayan, plastic pa ng ano. So, tanggalin natin yung mga dumi. Bago kayo maglagay ng panibagong langis, punasan nyo na rin. Tanggalin mo na yung dumi sa gilid. Oh. Ito. Ayan. At yun yung parang sinulid na naipot. Parehas yan, ha. Parehas 9 months. Hindi. Alin? Ayan yung dumi na nakita mo. Ito? Ayan. Mamaya na. May tukod, eh. Yan lang yung dumi na yan. Yan. Kung nagmamadali kayo, pwede na yung linis na yan. Kung hindi naman, pwede nyo pa mas linisin pa. Actually, sa akin, kung ako tatanungin nyo, pwede pa tong langis na to, eh. Ayan, oh. Malinaw pa, eh. Ayan. So, ito. So, ito. Since yung overlock, hindi kita yung pump. Yung high speed kasi kita ang pump niyan. Ito ho siya, oh. Ito yung pinaka-pump. So, ang trabaho niyan, pag nakalapag siya rito, kasi pagbaba mo ng makina, dito yan, eh. Kaya dapat yung level ng langis is tama. O nasa tamang level siya. Kung papansinin nyo sa high speed, dito merong high and low yan. Ayan, oh. High, low. So, dapat yung langis mo hindi bababa sa low. Dapat nasa gitna siya ng high and low o as much as possible, nasa high talaga siya. Ngayon, ang trabaho nitong pump, habang nasa ilalim yung langis, hihigupin niya, iaakyat niya sa loob ng makina. Isi-circulate niya sa loob, tapos lilinisin, ibababa sa baba. Well, syempre, since kulay puti yung langis na ginamit mo, alam nyo na yung ibig sabihin. Sa loob ng makina, malinis siya. Kaya kung makikita nyo, 9 months yung langis, ganito pa rin yung kulay niya. Tapos, meron yan, ang bawat pump, meron yan ito, yung parang strainer. Pansala, ayan. Ayan. Kasi, hindi pwedeng mahigop nyo yung dumi na nasa baba. Kung makikita nyo kanina, sobrang dumi. Hindi niya pwedeng mahigop yung dumi, tapos iaakit niya ulit sa taas, pangit naman yon. Kaya meron yan, pansala. Ang overlock and piping, meron din yan ganyan. Nakakita na ako ng pump ng overlock at piping. Halos ganito rin yung itsura niya. May strainer din na ganito. Ngayon, simple na lang tong sa high speed. Gagawin natin is maglalagay din tayo ng langis. Sa akin,
kung kaya nyo bumili ng white oil, mas maganda talaga white oil. Pero kung hindi naman, kung yellow oil yung gagamitin nyo, kung dilaw yung gagamitin nyo sa ganito at brand new yung makina nyo, para sa akin sayang kasi. Kasi nga, kung makikita nyo naman yung langis nyo, yung kulay puti, ibig sabihin, yung loob ng makina mo, hindi siya totally madumi o kinakalawang. Kaya malinis yung langis niya. At kaya ang gagamitin pa rin natin dito sa brand new nating makina ay kulay puti pa rin. So mas mahal lang yung puti, halos doble yung presyo niya dun sa yellow. Pero mamaya pakita ko sa inyo yung comparison. So sasalinan mo lang yan. Itong white oil, ingat lang sa mga bata ha. Kasi baka mapagkamalan tubig. Kasi kung makikita nyo, itsurang tubig talaga siya. So yung 1 liter naman, sobra lagi yan. O yan, nasa high na. So yan pa yung sobra. Actually sa overlock, dapat ganito rin yung sobra nun. Kasi, hindi, mas maraming langis pala ang overlock kumpara sa single. So ayan, yan yung mga natira sa kanya. Okay? So, since okay na yung langis, pwede na natin tong ibaba. So ayan, since medyo nalinis ko na, pwede na natin ibaba. So may naiwan pang bobbin winder sa makina. So napaka-importante talaga na may ganito kayo. May box. Mura lang naman yung box, bilhin na lang kayo para may lagayan kayo. Yung ganito. Okay? So ngayon, pwede mo na siya ibaba. Aw, ang bigat. Dumulas. Dulas na yung kamay. Kamay mo, doon ka naipit. Madulas kasi yung kamay ko. Buti yung ginawa nyo kanina sa overlock. Paandarin nyo lang. Ayan. Paandarin lang natin. Makikita mo na yung langis sa ibabaw niya. Nagpapump. Taas mo yung pot. Ayan. Ayan o. Tingnan nyo yung langis. Ano. Parang tubig lang. Yan, nakita naman. No? Mm. Ngayon pag-uusapan natin kung saan ba tayo mas nakatipid. Ano ba yung dapat mong gamitin? Ano ba yung dapat nating gamiting langis? So dito, tingnan nyo po. So, kagaya ng binanggit ko kanina, yung makina natin is 8 hanggang 9 na buwan na. Sabay po yan na nilagyan ng bagong langis. Etong sa overlock, yung kulay yellow. Etong sa single high speed natin, yung kulay puti. Kung makikita nyo naman, yung kulay yellow, sa loob ng 9 na buwan, is ito na yung itsura niya. Itaas mo naman masyadong na. So, ito na yung itsura niya. Ayan o. Kulay brown. So, medyo alanganin na itsura. Tapos, yung white oil, ito pa rin yung itsura niya. So, malinis pa rin. Sabi ko nga sa inyo kanina, kung ako masusunod, hindi ko pa ito papalitan. Pwede kong i-drain lang lahat, linisin yung makina, pwede ko pa isalin. Ay, sabi ni Ate Christy, palitan na raw natin. Kung makikita nyo rin yung white oil nung naluma, halos kakulay lang siya ng kulay yellow. Eto, kuha tayo ng bago. So, halos kakulay lang siya ng kulay yellow. Ayan, ano mas malinaw? Ano mas malinaw? Kung makita, parang parehas. Halos parehas lang siya, no? White oil yan na naluma. Yellow oil naman to. Ayan. So, yung langis pala natin, meron tayo sa Shopee nito kasi nga marami naghahanap. Kaya hindi ako bumili nito. Akala ko dati, bawal magpadala ng liquid sa Shopee. Eh, pwede pala. So, nag-post tayo nito. 150 yung dilaw, 250 yung puti. Okay? So, makikita nyo naman dito sa comparison nung itsura nung langis kung ano yung dapat mong gamitin o dapat mong bilhin. Pero para sa akin, okay naman tong yellow. Basta huwag ka lang aabot ng 9 months. Siguro mga 3 to 6 months, palitan mo na. Goods na yun. Ay, kapag white. Pag white, ang white oil kasi is 6 months to 1 year. Kaya kung makikita nyo, 9 months, malinis pa. Kasi kahit 1 taon to, hindi magkukulay ganito yan. Eto, para mas makita nyo, ganito gawin natin. Since malinaw pa siya, salin natin siya rito. Ayan. Tapos, yung lumang yellow oil, siya yung ilalagay ko rito. So, salin natin dito. Kasi pag naghalo to, tingin ko konti lang ang diferensya nito eh. Pwede pa to sa piping. Di ba? Ayun.
O, ito yung dating white oil. Kumpara nyo siya dito sa yellow oil. Ano yung tsura? Parang konti lang pinagkaiba. O, parang maitim-itim lang ng konti ito. No? Madilaw na lang. Konti lang pinagkaiba. Ngayon, ito yung white oil na naging dilaw. So, isalin natin to dito para makita nyo yung actual kulay. Kulay brown. Halos doble pala langis ng overlock. No? Yan mo. O, ito. Baba mo na yung tabo. So, ito yung galing sa high speed na white oil. Konti na lang naman yung laman nito kanini. Yan. So, ito naman yung sa overlock. So, tingnan nyo na lang yung comparison. Kung ano yung dapat nyong bilhin. Pero, huwag nyo lang gayahin yung ginawa ko. Actually, okay naman ang yellow oil. Ito lamang, overdue lang masyado. Kasi nga, 3 to 6 months lang siya eh. 9 months bago ko pinalitan. Kaya naging ganyan yung kulay. So, since nakita nyo na yung comparison nilang dalawa, dun sa nagdaang 9 na buwan, tingin ko may idea na kayo kung ano yung dapat nyong biling langis. At sana po nakatulong yung video natin dun sa pagdidesisyon nyo kung ano yung mga bibilin nyo langis o ipapalagay nyo sa makina nyo. Muli po ako si Mel Buenaventura, Christy Buenaventura, taga-video. See you sa next video. Bye-bye! Ito na nga po pala yung request ng ating mga subscriber na itinda natin sa ating Shopee, Lazada, and TikTok account. Search nyo lamang po Team Buenaventura. Meron na po tayong yellow oil, meron na rin po tayong white oil, meron na rin po tayong bobbin case, at meron na rin po tayong tsane para pang sulot ng sinulid, at meron na rin po tayong drawer para sa kahit anong makina na meron ka. Maraming salamat. Punta na lang po kayo sa ating Shopee, Lazada, and TikTok. I-search nyo lang po ang Team Buenaventura or punta kayo sa comment section. Meron po tayong link doon. Maraming salamat.